nag 100. Hampang pag-ubos naman, TV na naman. Scheduling. Hindi ka pagit ka sa lot, kumaulam ka sa charger. Praise the Lord, everyone. Maraming salamat po sa lahat na ating mga viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And I hope that the Lord, dyan po ang kanyang presensya, divine protection, sa ating pong pamilya. Amen. And then gusto ko pong batiin si Sister Lalyn Palomar is watching right now. And then sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga youth sa dito po sa ating church, sa mga LM, sa mga men's, as well as sa lahat po ng mga friends natin dyan sa Pigkawayan, and then sa lahat po ng mga kaklase ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Uli, nandito naman po tayo. Friday ngayon, So, salamat sa Panginoon na siya po ay nagbigay ng protection for this week. At ang dali lang po ng panahon. Saturday na naman bukas, and then Sunday na naman. Hindi lang po natin alam, matatapos na rin yung month of May. And then magkakaroon naman ng face to face. I think what we call this one, umpisa na naman po ng online class.
at least, no, matatapos ngayong month. Yung iba, I don't know sa mga tawag nito, sa mga school, public school, pero sa iba, matatapos na rin. And then, I don't know, no, 2 months lang siguro yung rest, no, and then klase na naman ulit. So, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat po. I think, no, siguro since February, March, April, May, at least umabot na tayo ng mga 4 na buwan or 5 o 4 pa lang. No, thank God, no, nga siya gid poured out sa iya blessing as well as ang iyang wisdom. We thank God, no, sa at least, no, for this kind of activity, no, Bible study, talagang nainganyo tayo na magbasa, na makinig, or something, no, na talagang kailangan din, no, na magkaroon ng wisdom, ng knowledge, ng understanding about the Word of God. So, una sa lahat, ako din po ay nagpapasalamat dahil because of this, no, nagagamit ko rin, no, sa pang-araw-araw na pamumuhay, especially yung mga part sa healing, which is the very important one kasi healing talaga, even sa Facebook, no, makikita natin, pag open pa lang natin, ang daming humingi ng prayer. Amen. No? Especially doon sa mga prayer warriors na mga group. So, ang daming nagkakasakit, ang daming mga malubha, hindi lang sakit, kundi malubhang sakit, hindi lang sa mga physical, hindi lang sa katawan, but even sa mga finances, no? Amen. So, kaya sometimes iniisip natin na parang may kulang, pero ang Diyos talaga ay hindi nagkukulang. Minsan, nararanasan nyo natin yung mga bagay na yan para, no, para yung something, no, something na medyo may kakulangan, siya yung pumupuno, no, para hindi tayo mawalay, no, sa kanyang presensya. At in times of this, no, pandemic, so wala po tayong magawa, but sometimes, no, even in the Facebook, even in the cellphone, yun pa rin ang nagpapalakas sa atin, no, every time mababasa po natin yung mga about the Word of God, no, ang mga comment, no, so nagpapasalamat po tayo. So, maraming salamat po sa lahat, no, especially sa mga dyan po sa Bulucawan, sa mga Palomero family. Nagpapasalamat pala tayo doon sa mga prayer warrior. Then kay sister and brother, no, Tuto Villena and family, saka sa mama ni Sister Diday, no, birthday niya hapon, nandun po kami. Maraming salamat. Doon po lahat ng mga prayer warriors, no. Amen. At nagpapasalamat din po tayo dahil sa prayer nila. So, sometimes, no, hindi po natin lubos maisip kung paano po natin magawa ng paraan, pero sometimes, no, yung prayer, yun po talaga ang nagpapaiwan, no, yung pumupuno, no, sa ating mga kahinaan, especially, no, just in times like this, no, sometimes makikita mo kung gaano nahirapan na rin yung especially sa bandang Luzon, no, sa National Capital Region, and then may ilan-ilan na rin, no, dito sa atin sa General Santos City or sa buong General Santos, no, na nasasakupan po ng South Cotabato. Lockdown na rin po sila, and then Davao. At nagpapasalamat tayo dito po sa atin sa North Cotabato. Hindi ko po alam, no, pero something na yun din ang pinag-uusapan. Siguro magkaroon din siguro ng lockdown, no, iwan ko ba. Pero nagpapasalamat tayo dito kasi
hindi tayo lubos na aapektuhan, no, ng ganitong klaseng pandemya, no. And then one time nga last year, in the month of May, and then hanggang month po yun ng August, it is about parang 1 month lang po yun. Every morning and afternoon po yun. Doon po ako for the whole day, no, sa may tindahan, sa palengke, sa public market. Sometimes hindi nga ako face mask, no? Or wala naman akong hindi ako sumusunod sa mga ganitong klaseng no? Pero I always, every day talaga yan, every morning, 5 o'clock in the morning, I read about the Psalm 91. For the 1 month na binabasa ko po yan, hanggat na-memorize ko yan. No, and then Psalm 23. Every morning, when I wake up in the morning, or nandun po ako, pagbukas ko pa lang yun na, before ako magbukas ng tindahan, inuuna ko po yan. At saka, hanggang ngayon, wala po akong nararamdaman kahit ano man lang, no? So, doon po sa Psalm 91, isa po yung protection, at napakaganda po nung mga verses, no, na mga nilalaman po ng verses na po yan. So, maraming salamat po, no, sa Panginoon, at least, no, hindi lang po, no, sa ating isipan, no, na parang tinotorture po tayo because of this pandemic, but as well as nagbibigay din po in Psalm 23. Sabi po dyan, if the Lord is your shepherd, wala ka nang hahanapin pa, lahat sa'yo na, no? Yan po sa verse 1, no? My cup overflows, sabi po doon, no? Amen. So maraming salamat po, no, sa ating Panginoon, na siya po ang nagbigay at nag-provide po ng lahat for the whole year, no? Even sa mga schools po, no? Kanina po nandoon po kami sa school, so at least the Lord provides sa lahat po ng mga bayarin, no? Amen. At least, no, natapos na rin. So ngayong gabi, patuloy po tayo, no? We have sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, paki-share lang po, no, ng ating programa. So dahil sabi nga doon, no, hindi ko po makalimutan last previous, no, ng ating Bible study, sinabi po doon na about the what we call the Word of God, no, na sinabi po doon na kung nandun po ang mga preaching, no, ng mga salita ng Diyos, nandun din po yung mga miracle of healing. So nangyari po yan, no, sa akin. I was being tested, no, sometimes, no, nung umuwi po kami, galing po kami noon sa my Camp Seven's View. So pag uwi po namin, yung anak po namin, no, yung bunso ay umiiyak, at tapos mataas po yung yung lagnat niya, mga around 41 or 42. So wala po kami nung dumating po kami doon sa sa bahay. Nag-pray po kami sa kanya, no? And then pagkatapos noon, nawala, humingi ng pagkain. Kasi yun po ang naisip ko every time na we trust God, we lay our hands to the sick, and then miracles of healing, no? So doon po natin malalaman na kasama po natin ang Diyos pag magkaroon po, no? Kasi kasunod yun kasabay. Hindi pwedeng mahiwala yun pag mayroon kang faith. So marami na po akong pray, no? Minsan hindi ka agad nagkaroon ng instant healing, or sometimes parang wala lang. Pero first time ko po, no, for 10 years na po ako dito, no,
sa United Pentecostal Church sa Baguer, na nagsisimba at what we call this one, nagapangalagad, no? So, first time ko po, no, nang pag-pray ko po, nawala po yung lagnat. So, kasi wala naman po akong worried eh. O, sometimes, yung worried, nandun lang po sa siyempre, no, sa mga nanay, sa mga mama, sa mga mami. Talagang worried sila, no, sa mga anak nila. Kasi, no, iba talaga yung connection nila, no. Amen. So, pagkatapos nun, humingi ng pagkain, tapos nag-play nung cellphone, at saka bumalik naman yung sigla, bumalik naman yung mga, no, hindi ko po alam kung ano yung mga sinasalita, no, sa games, no, ewan ko ba kung anong games yun. So, doon po na papatunayan po natin at nagpapasalamat po tayo sa Diyos, at least nakita po natin yung miracle of healing, at wala pong ibang mag-glorify noon kundi ang Panginoon lang. Amen. So, nagpapasalamat po tayo. So, sometimes we need, no, yung mga ganung bagay para naman magkakaroon tayo, no, ng mas malakas pa, no, na pananampalataya, no, sa ating Panginoon. So, tuloy po tayo. Our topic for today, siyempre, no, is tuloy pa rin po tayo doon po sa healing, kakibat pa rin po ito. Sa ngayong gabi, no, it is about the mystery of healing. Kasi alam po naman natin na hindi lang po ang mga tao ang nangangailangan ng healing, as well as, no, ang buong mundo, no, ay nangangailangan po ng healing, hindi lang po sa katawan, but as well as sa ating mga provision, sa ating mga finances, no, sa panahon ito. So, sabi po, no, tuloy po tayo, sabi po, no, we must admit that there are still some people that we have prayed for who have not received their healing, or at least not yet, no? So, totoo naman po yan na marami po tayo, no? Hindi lang po ako, or even, no, yung mga ministers or our pastors na parang wala namang nangyayari, no? Sa mga ginawan po natin ng prayer, pero at least, no, wala pa siguro, or not yet pa na-receive nila yung healing na yon, no? Amen. So, we call this the mystery of healing. Because there is not one easy answer to this question. So sometimes, bakit kaya hindi pa dumating yung blessing, yung favor, yung mga provision na hinihingi natin? So sometimes, no, yung mga question na yon ay hindi po easy question. But we can glean from the Bible a few possible answer why this is so, no? So meron po dito sa Bible or makahanap po tayo or mamumulot po tayo ng mga answers, no? Or we can glean, no, to the Bible, no, about a few answers, no, possible answer, no, kung bakit kaya, no, maraming mga pinipray na hindi nila agad-agad na receive yung possible answer, no, sa kanilang prayer request. So, siguro, especially tutok tayo doon sa healing, no? Amen. Especially siguro, isa sa mga sinasabi ng Bible about possible answer is number 1 is unforgiveness. No, kung meron po tayong unforgiveness sa ating pong puso, o yun po ang umiiral sa atin, so sometimes nagkakaroon ng blockade, no, or something hindrances, no, or hadlang sa ating mga kahilingan about our healing, no, sa ating katawan. So, sabi po sa Mark 11:25, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your
sins too. No, yun po ang sabi. So, it is very clear now for this passage in Mark 11 verse 25 na kailangan po patawarin po natin, no, yung may mga tao or especially yung mga kapatid natin, hindi lang po yung mga neighbor natin or yung mga nagkakasala sa atin, but as well as, no, yung pinakamalapit, no, the very nearest kin, no, that we had, no, in our lives, yung kapatid natin or mga relatives natin or mga what we call this one, yung mga ka-member po natin sa church. Kailangan po kung may nasabi po sila na hindi masama or may nagawa silang hindi masama, kailangan po natin na magkaroon ng forgiveness, no, sa ating pong puso, no. Amen. Or sabi po sa 26, no, para klaro, sa verse 26, that says, "But if you refuse to forgive, your Father in heaven will not forgive your sins." So, alam po natin na pag magkaroon po tayo ng grudge or galit, no, sa atin pong mga kapwa, no. So, yun po ang yan po ang hindrances, no. Kung kaya hindi po natin kaagad-agad, no, na kukuha yung mga answers or ating healing, no, sa ating buhay. So, sabi nga po ng isang alagad po ng Diyos, isang pastor, so sabi niya, "I have seen a number of cases where the one sick couldn't be healed." Amen. So, either by medicine nor by prayer. So, kahit na mayroong mga medisina na mga prescribed medicine na binibigay po sa kanya or something, pinipray po siya, pero wala rin pong nangyayari. Now, sabi po dito, that was until the issue of unforgiveness was addressed. So, kasi mayroong issue pala na unforgiveness, no? Amen. So, tuloy po tayo. So, sabi po nung alagad ng Diyos, kanya po itong tawag nito, testimony, no? Experience, no, sa kanyang buhay. Sabi niya, "I remember visiting once church member in the hospital. She has been confined for some time. After the doctors have done many studies on the patient and prescribed different medicines and treatments, still the one not get well. Still yung sugat na yon ay hindi pa rin gumagaling. No, kahit na, no, marami ng treatment, marami ng medisina, at marami ng prayer, still, no, andun pa rin yung sickness. And then, andun pa rin yung mga illness, no, sa kanya. So, when we came to visit, sabi po nung alagad ng Diyos, we were just about to pray for her. With the Holy Spirit, lead me to ask if she had any grudge against anyone, kung mayroon ba siyang galit. So, nandun po, no, yung pastor na po yon, yung alagad ng Diyos, he was led by the Holy Spirit. No, na-touch po siya ng Holy Spirit, at yun po ang unang nagkaroon po siya ng wisdom, no? At yun po ang nasa isip niya. So, tinanong niya po ngayon yung may sakit. At sabi niya, she started to cry. Amen. So, dahil doon, nung tinanong po siya, umiyak siya ng umiyak. No? He started to cry and said, yes. So, meron talaga. No? Amen. So, I told her, sabi po ng alagad ng Diyos, I told her that she has to forgive. Dapat patawarin niya muna. The person that hurt her or caused him or her trouble. No, nag-cause po yun ng hindi ng mabuting karamdaman sa kanyang kalooban. So, she did, no? So, ginawa niya, and she started to sobbing, no? Parang, iwan ko ba kung ito yung
yung pagkabigkas nito, no? Yung parang humiikbi, no? Umiyak na parang bata. Amen. From deep within, as she released the person that had offended her. So parang dahil po humiikbi siya po, umiiyak siya, nirelease niya po yon, no? Amen. Yung pride na yon, yung sakit po doon na ginawa po nung tao na yon, no? Amen. So nung nirelease niya po na yung taong naka-offend sa kanya, she know that she has forgiven and also release love to that person. So dapat po pag nirelease po natin, pinapatawad po natin, so we're going to release din yung pagmamahal, no, sa taong yon. Dahil sometimes sa mga pangyayari na yan, diyan tayo magkakaroon ng mas lalo pang maging matatag, no, yung ating faith at lumawak pa yung wisdom natin at yung ating knowledge and understanding about spiritual na bagay. Amen. Sabi nga nila, talo ka pag you will going to humble, no, yourselves. No, sometimes ikaw nga yung panalo dahil ino-honor ng Diyos yun, no? Amen. Just like, no, in time of Jabez, no, ino-honor ng Diyos yun, no? Amen. So, but God had a bonus for her, no, obedience. No, hindi lang po niya ng Diyos na healed yung wound which is within, no, sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, but she was instantly healed physically. So the symptoms of terrible headache, yun po ang sakit niya, the weakening of his arms and legs, and the chest and heart pains were all gone. So nawala po lahat yun, no, pag nung nirelease niya na po yung yung taong yon, no? Amen. When she forgave, no? Forgive. Amen. Nung pinatawad niya po yung taong yon. Kasi kung pinatawad niyo na po yung taong nakasakit sa inyo, hindi po aburido yung yung utak niyo. So, amen. No? Especially, no, sa ating mga nanay, sa mga tatay. Sometimes nga experience ko rin, no, hindi lang minsan, no, magkaaway kami ng asawa ko. Sometimes, no, sa isang sa isang mga decision making lang. Or sometimes, no, yung mga negative na hindi maganda na pinapasok, no, halimbawa sa ating bahay, no? Tayo rin po na apektuhan. Kasi kung makita natin yung mga friends natin, yung mga kaibigan natin, na nasasaktan din po tayo. Vice versa yan. No? Halimbawa, nakikita natin yung mga leader natin, yung mga pastor natin, yung mga tawag nito, yung mga pamilya nila, ay nagkakaroon ng nasasaktan din. Nasasaktan. Sometimes tayo nga yung maunang masaktan Sometimes tayo nga yung maunang mag-react Especially kung kung nakikita natin na yung iba kung ano-anong sinasabi doon sa mga Facebook account, sometimes, no, tayo maunang magalit. No? Sometimes, no, maisip natin na karaniwang tao lang tayo na hindi, no, sometimes magalit tayo or sometimes, no, makapagmura tayo. Or hindi lang yan, no. Kasi ako noon, no, pag magalit ako, wala na, no. No? Mabuti na lang, no? At least nandito tayo sa church. Noon, hindi talaga ako makapagpigil, no? So, boxing tayo, no? Amen. So, she forgive, no? That is very important now sa buhay natin, yung forgiveness. Now, unforgiveness in your heart, it is a one big blockage, no? To the healing that God has for you. No, it is an hindrance, no? Is it a hindrance sometimes? Or sometimes, hindi lang yung naging hindrance sa ating mga healing, or sometimes, yung unforgiveness na yan ang nagbibigay rin ng sakit, no, sa ating kalooban. Amen. So, isa po yan, no? Isa po yan sa mga possible answer kung bakit hindi po natin na-receive yung mga prayer of healing, no, sa ating buhay. So, number 2,
unbelief. Okay, nandito na rin po tayo sa unbelief. Actually, yung unbelief, in Revelation chapter 21, verse 8 po yan, o something like that, nakalimutan ko po. Number 2 po yan, no? Pag wala kang belief sa Diyos, ang punta mo sa impyerno, sabi doon. Amen. No, it is about faith, ha? So, for tonight, it is about healing. So, sabi po dito, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their unbelief. No? Ako din po, sa Mark 6, chapter 5, 6, itong passage na to, namangha din po ako. Because this verse, our Lord Jesus Christ addressed, no, this passage to the people, to the chosen people, the Israelites. So, dito po, hindi po siya nakapag-perform ng mga miracle of healing or something great miracle because of their unbelief. At ginagawa niya po yung mga miracle by place his hands on a few sick people and heal them. So, maliit lang at hindi niya pa hindi niya po magawa kung hindi niya pa i-lay hands. Amen. And he was amazed for their unbelief. Amen. So, meron pong meron pong mga nangyari noon sa buhay po ng ating Panginoon. Na sinabi niya po doon, no, that he was amazed for their great faith. That is in the time of Centurion and then the Syrophoenician woman. Now, mabasa po natin sa Bible yan. So, they were Gentiles and he was amazed for their faith. Amen. Pero dito po sa mga chosen people, he was amazed for their unbelief. Amen. So, God is able to stir up faith. No? Amen. Kasi yung faith, ito yung kapital natin in order to see God move and heal people. But even in our salvation, ito po yung kapital natin. No? Amen. Itong faith na ito. So, God is able to stir up faith in the heart of the sick person. Unbelief is replaced by belief or faith. No? Amen. And then God is given the room to move in His power. So, kailangan talaga magkaroon ng belief or faith. No? Kasi dito, God is pleased, no? No, pag yung tao ay mayroon talagang what we call this one, mayroon talagang faith, no, or belief. Kasi pag wala, no, hindi ibig sabihin pag wala kang faith o ano man, hindi makapag-heal or makapag what we call this one, bigay, no, ng miracle ang Diyos, no, for healing. No, hindi po 'yon. Wala pong imposible sa Diyos, no? Amen. So, we will going to clarify lang. Kaya kailangan po natin ng belief or faith kasi para po ang mag-glorify yung Panginoon, no? Amen. Na alam nung believer na pag ma-heal po siya, alam niya kung sino ang nagbigay ng healing. Amen. So, kung wala ka namang faith, so, ano magagawa ng Diyos doon, no? Amen. Pero kaya niya rin gawin yon. Pero mas mabuti na yon na tayo po ay magkaroon ng faith. Amen. So it is not like God is powerless to move when we do not have faith. Amen. God can choose to move with or without our cooperation. No, He is God. No, but it is only because of faith. Because of faith glorifies God. So sabi nga ni Dr. Storm says, faith is a reunification of one's ability to do anything and a confession that God can do everything. So, yan pong sabi ni Dr. Sam Storms, no? Amen. One of the doctor, no? I think he was an American, no, doctor. So, number 3, kung bakit po hindi po natin makuha yung healing. Number 3 po, because of idolatry. Amen. Okay. Idols po, no? Yung ating marami po tayong
idols na binibilieve, no? Na ating pong, what we call this one? Yung hindi po natin, nandun po sa heart natin, na mga lucky charms, no? Amen. Actually, no, in our lives, marami po kaming belief noon. So, we have so many belief, no, in our old, no, as being old, no, sa aming pananampalataya, mga anting-anting, or what we call this one, mga feng shui. Actually, no, na bumibili po kami, no, thousands, no, hindi lang po siguro mga 20 or 50,000, no, out of this, no, mga feng shui, no. Amen. Lahat po yan. No? Lahat po yan ng mga lucky charms binibili po namin. So, doon po ang belief namin. So, siguro, for the first time, for sa mga hindi po, sa una po siguro, you will going to amaze kung anong mangyayari. No? Dahil makita mo yung blessing, abundance, pero yung belief mo doon sa mga ganung bagay. Pero in the long run, wala talaga, talo talaga. Amen. So, pumapasok man ang dami ng pera, no, finances, yung benta, ang dami talaga. Amen. Ang daming parang piyesta araw-araw eh. Ang daming customer. Pero yung benta, yung pera, yung tawag nito, yung bulsa mo, parang may butas. Nawawala lang lahat ng pera. Wala ka man naiipon. Pero in times, no, nandun ka po sa pananampalataya, no, only in our Lord Jesus Christ, no, at least tama-tama lang yung kita, no, at least lahat naman walang problema, no, at least lahat naman napo-provide. No, hindi naman na wala kang kita, pero at least, no, because the very most important sa ating buhay ay nagkakaroon po tayo ng peace of mind, nawawala po ang worries, no, because, no, at nagkakaroon po, punuan po tayo ng mga faith, no. Kaya hindi po tayo na titinag kung ano man mangyayari, no? Because God is a all-knowing God, and He is sufficiente, and He is Almighty God, no? Amen. So tuloy po tayo. So sabi po dito, no? Amen. God will heal someone to show that He is God, no? Sana ba tayo? Amen. Idolatry, no? Amen. So sabi po dito sa idolatry, in Ezekiel chapter 14 verse 1 to 3, then some of the leaders of Israel visited me, and while they were sitting with me, sabi po ng Diyos, this message came to me from the Lord. Sabi po ng Diyos kay Ezekiel, Son of man, these leaders have set up idols in their hearts. They have embraced things that will make them fall into sin. Why should I listen to their request? So wala na ng Diyos kung anong pangangailangan ng bisita niya. So, pinangunahan na sa ng Diyos, no, si Prophet Ezekiel. Amen. So, ano po ang nasa heart ng mga bisita niya? No, amen. It is about, no, something mayroon silang Diyos, no, doon sa kanilang puso. Hindi talaga sila totoong mananampalataya, no, into one God, no, which is our Lord Jesus Christ. So, one thing that is very clear in the Bible is the truth that there is only one God. Amen. Kasi nga sinabi niya kay Ezekiel, because He is a jealous God, no? Amen. Ayaw niya ng marami kang Diyos. And that this God is a jealous God, no? Amen. So in Exodus chapter 20 verse 5, you must not bow down, sabi po ng Diyos, to them or worship them. For I, the Lord, your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Amen. Even children in the third and the fourth generation of those who reject me. So,
Klaro po yan. Pag mayroon ka pong mga idols, no, you have many gods, na doon po ang faith mo, no? Amen? Or sinasampalataya na ibang Diyos, ang sabi po ng Diyos, na He was affected, no? Yung galit ng Diyos sa'yo will be affected on, no, up to the third and the fourth generation na inyong mga pamilya o yung anak mo, no? Amen? So, kahit na hindi pa sila ipinanganak, apektado na. Amen? Hindi nila ginawa yung kasalanan na yon, but they were affected. Amen? So, it is very clear, no? Hindi po natin ma-receive yung healing na yon. Hindi po ang Diyos nakikinig po sa ating mga prayer about healing because of idolatry. No? Amen. So, amen. So, He's the only God who heals genuinely. No? It is our Lord Jesus Christ. Because of this, God will not heal someone who looks to another God if the possibility is there that person will attribute the healing to his God. No? Especially, no, pag may sakit ka, pumunta ka doon sa isang pastor, nagpapahil ka, no, he ask for prayer for healing, and then pupunta ka naman doon sa mga, no, mga, what we call this one, faith healer ba yan? Or ano tawag yan? Hindi ko no, I'm sorry, no? Pero yung iba na gumagamit ng kahit na, no? Amen? So, sometimes, pag hindi lang po tayo magkakaroon ng galit or ma-offend, no? Pag malaman po yun ng pastor, hindi talaga siya magpipray. Dahil baka kung mahil ka, hindi mag-glorify ang Diyos, kundi doon sa pinupuntahan mo, no? Na, no, ano po yan, no? Yung mga faith healer po yan, no? Or tawag nila, babaylan, no? Amen. So, let us true about this, no? Amen. So, sabi po dito, God will not allow His glory to be shared by some other God or to be exact, no? Amen. To a demon pretending to be God. Amen. So, God will heal someone to show that He is God and that there is no other. That is why the healing of God is always accompanied by the proclamation of the gospel. No, kailangan talaga ng gospel, no, that Jesus saved and that Jesus heals. Amen. Kasi hindi lang naman po healing, physically ang gusto ng Diyos, kakibat din po doon yung healing doon sa ating kaloob-looban, which is when we hear the gospel, the word of God, naiiba po, dahil ang gusto po ng Diyos, magkakaroon po tayo ng faith, no, sa Kanya. Amen. Sometimes ginagamit lang po yung mga sakit, yung mga illness, diseases, para po makalapit tayo sa Kanya. Kasi kung wala naman mga ganon, hindi naman po tayo magpunta doon sa mga pastor, hindi naman po tayo magpunta doon sa mga faith healer, or sometimes nga maraming mga devoted nga na tao Sometimes, no, kahapon nga, mayroon, no, nagpe-prayer po kami dito kahapon, together with the prayer and warrior. Mayroong nag-testimony na sinabi niya po na there is a, what we call this one, mayroon pong mag-asawa na they were very devoted, no, sa mga, what we call this one, sa mga idols. Every now and then, nagpe-pray sila. Amen. So, one time, nagkaroon sila ng sakit. So, wala na naman mag-prayer request sila doon sa mga idols, no? Kasi hindi naman yun makarinig at makapagsalita. So, ang sabi nila, tumawag sila doon sa pinsan ata nila yon o di kaya relatives nila, ipag-pray nyo kami, no? So, doon pa sila tumawag, no? Amen. So, nagpa-pray pa rin po sila dito, no? Pinag-pray sila dito kahapon. So, tingnan mo lang yan, no? If you have wisdom, lumuluhod ka sa isang wala namang buhay na ano ba yung bagay na yan, no? Amen? That was an image, no? Of a wood.
no? Or a plastic, no, na ginagawa lang, no? Tapos pag mag-pray request ka, no, hindi mo naman masasabi sa kanila doon sa mga bagay na yon. O di kaya may kakilala ka, doon ka naman doon ka naman magpa-pray request, no? Na alam mo nagpe-pray sila. Sometimes, no, in bagay, every Thursday parati yan, no? At hindi lang yan, siguro ang tagal na ng ministry na to, no? Amen. Hanggang ngayon nandyan pa rin. At marami na nag-testify about healing for this, no? For this prayer warfare, no? Prayer warrior na ginagawa po every Thursday, no? Amen. So, ganun po ka-blessed, no? Pakialam natin kung saan tayo pupunta about our prayer request, no? Amen. So, number 4, unconfessed, no, sin. So, yung mga kasalanan na hindi pa natin nasabi, lahat-lahat, no, sa ating Panginoong Diyos. So, hindi po siya mapapatawad. So, dapat po specifically or literally, sabihin po natin sa Diyos, no, in our prayer or in our pastors, or sino po yung mga elders na talagang yun po ang dala-dala mo for so many years, or something nagkaroon ka po ng abuse nung maliit ka pa, at hindi mo pa yun nasasabi kahit kanino, no? Or hindi mo pa napatawad yung tao na yun, no, gumawa po ng hindi maganda sa'yo, or naging in-abuse ka po niya, no? Sexually abuse po, or kahit na ano po, no? Or dapat po, no, sabihin po natin, no, kailangan po natin, no, that is number 1, no, we should going to forgive, or we should going to confess it. Amen. So, sabi po dito sa Psalms chapter 66 verse 18, sabi po ng Diyos, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. So, klaro po yan. And then in Isaiah 59:2, sabi po niya, in your sins that had cut you off from God because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So, pag mayroon ka pong kasalanan, hindi po talaga, the Lord will not going to listen, no, in you. No? Amen. So, sabi po in James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Amen. So, it is very clear. Dapat po, no, sabihin po natin, kung may kasama po tayo, mag-agree po kayong dalawa, and then you have to keep confessing your sins, and then you have to pray and ask God for healing, no? For forgiveness, no? Amen. So, sabi po dito, unconfessed sins block the mercy of God. As much as God wants to touch us and heal us, our sins hinder God. We may be tend to belittle our sins, but in the sight of the Holy God, they are big. Amen. So, sinasabi natin, aliit naman ng kasalanan ko. Pero in the eyes of God, malaki po yan. No? Kailangan kung magkasala tayo in the times of Israelites, dapat nga mag-consecrate sila kaagad eh. Tatawag kaagad sila sa mga Levites eh, sa mga high priest, no? Para mag-consecrate, no, ang kanilang sarili para ma-receive naman nila yung presensya ng Diyos. Amen. So, sins are ugly in the sight of God. So, di po maganda. Pangit po, no, sa mata ng Diyos yung kasalanan. Amen. So, praise the Lord. He has already given a solution to the sin. No? Yung solution po doon, all we need to do is come to the Lord in genuine repentance. Amen. This is the most important thing, no, in our life, especially to our salvation, especially to our situation right now. Sometimes nagagalit tayo, sometimes, no, kung hindi po tayo wala po tayong relation, no, sa Diyos. Sometimes sinisisi pa nga natin, no, yung Panginoon, no, sa mga nangyayari ngayon. Pero no, kung isipin natin, di naman Diyos ang may gawa nun, ang tao naman ang may gawa nun eh. Amen? So, yung ating prayer, dapat that
God will going to intervene sa mga pangyayaring ito na dapat ang Diyos makialam na. Yun dapat ang prayer natin, na ang Diyos makialam na to heal this pandemic, it is because of sin of human race, Amen. So, sabi po dito in 1 John chapter 1 verse 9, if we will going to confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. So, praise God, Hallelujah. Salamat po tayo sa Diyos, Number 5. Malapit na po tayo, The demon causing the affliction has not been exposed and addressed. Amen. So, sabi po dito, in Luke chapter 13, verse 10, 13 and 16, so dapat po, we have to going to address, kilalanin po natin kung ano po yung cause ng sakit, kung bakit po siya nagkakasakit. Amen. At i-address po natin kung ano po yung cause, kung bakit siya hindi ma-heal, Sabi po dito sa Luke, amen, one Sabbath day, as Jesus was teaching in a synagogue, he saw a woman who had been crippled by an evil spirit. Dito pa lang po na passage, sinabi na po ng Diyos, in-address niya po yon, na ang gumawa po ng kapilayan or cripple on that woman ay gawa po yun ng evil spirit. So, in-address niya po kagad, ang may gawa nun ay evil. So, she had been bent double for 18 years. Wow! 18 po siya, hindi lang po siya nakayuko, but bent double, Ibig sabihin, yung ulo niya po, nandun na po siguro banda sa kanyang tuhod, Amen. So for 18 years, and was unable to stand up straight. So when Jesus saw her, He called her over and said, "There, woman, you are healed of your sickness." Then He touched her, and instantly she could stand straight. Instantly, nakatayo po siya ng diretso. Amen. How she praised God. This dear woman, a daughter of Abraham, has been healed in a bondage by Satan for 18 years. Naging alipin po siya ni Satanas, ng demonyo for 18 years. Mantakin mo po yung nangyari sa kanya. Amen. So isn't it right that she be released even on the Sabbath? So sabi po ng Diyos, wala pong restriction, or kahit na Sabbath, pwede po gumawa ng maganda. Amen. So, alam naman po natin, sa iba, pag Sabbath day, sa mga Jew, bawal po yun. Pero, it is, ginawa po ng Diyos yan for the fulfillment, of the law, sa kanyang buhay. Amen. So, on this verse, sinabi po dito, this woman has been sick for 18 years. Jesus says that it was because of an evil spirit. Amen. And ultimately put the blame to Satan as the one who caused the bondage. Amen. So it is very important that the source of the sickness be identified. Kailangan talaga, when we pray sa isa pong may karamdaman, dapat i-address po natin kung sino pong may gawa nun. Especially, halimbawa po, in that woman, sabi po nga dito na isang may experience po ng tao, na isang pong pastor. Sabi niya, one time po sa kanyang buhay, na isang pong babae, na lumakad na po sila, nagpatingin na po sila sa doktor, or even, they prayed, marami na pong pastor nagpipray, hindi pa rin po siya makapanganak. Hindi pa rin po sila makabuo. Amen. So, ang ginawa niya po, talagang he prayed God, nagbigyan po siya ng wisdom. Kung ano ba po talaga yung diferensya. So ito pong sabi niya, when I prayed for her, I addressed the spirit of barrenness.
yung spirito po ng pagkabaog. Amen. And suddenly, it manifested and spoke out. Sinabi niya po, no, the demon of barrenness confessed to having tied up the reproductive system of the woman to prevent fertility. So, yung barrenness, yung pagkabaog pala, spirito din pala yun. Yun po ang nag-prevent, no, ng reproductive system, no, para to prevent the fertility. Kaya hindi po makabuo, no, yung babae. Amen. So, he prayed and commanded it to leave. Pinalayas niya talaga in the name of the Lord Jesus Christ, pointing, no, that spirit of barrenness. And it did, no? Amen. So, kaya ang nangyari, there is healing and restoration take place. Amen. At nangyari din po, the good news for this lady is that after few months, she conceived and eventually gave birth to a healthy and quality baby. Amen. So, hindi lang po siya nag-conceive, no, nagpanangkon, no? Amen. Nagkaroon po siya ng baby at naipanganak niya po ito ng isang malusog na bata. Amen. So, yun po, no? According po yan sa mga testimony, no, na maraming pastor. So, maraming testimony po yan, pero kinuha lang po natin yung isa. Amen. So, at least, no, magkaroon po tayo ng wisdom. So, number 3, a negative outlook. So, hindi po natin matanggap yung healing, no? Or even, yung mga tao, hindi po nila matatanggap dahil negatibo po ang kanilang pananaw, no, sa kanilang buhay. No? May mga tao na, no, umaga pa lang, negative na. No? Puro na lang negative, puro na lang mga chismis, o yung mga buhay ng iba. Or sometimes, nakikiayon na lang sila. No? Sabi nga nila na, yung wala namang may nabuhay na walang utang, hindi pang-utang na lang tayo. So, yun na lang ang outlook. No? Hanggang malulubog na lang sa pang-utang. No? Or sometimes, no, na yung ating pananaw, sometimes, yung mali, doon na lang tayo. No? Amen. Iwan ko ba, hindi ko ma-express, no? Amen. So, sabi po, people with a negative outlook on life can actually make their bodies more prone to sickness. So, pag may mali po yung pananaw, sometimes, no, prone po yung katawan natin, yung isip natin. Nagkakaroon po tayo ng mahinang pangangatawan. Amen. So, sabi po dito, a testimony, a woman who complained of so many aches and pain in her bodies, no, as she kept on pouring out to all the heaviness, lahat po ng bigat, no, sa kanyang puso in her life, was also being led to feel heavy sa kanyang pong sinasabihan. Now, halimbawa po, so, yung isang babae o isang mo pong kaibigan, parating sinasabi sa iyo na ganito yung buhay, napakabigat ng aking dinadala, pati ikaw, mabibigatan ka na rin. No? Sometimes, maapektuhan ka na rin. So, sometimes, yung buong araw mo, apektado na rin. Pag pinapapasok mo po yung mga negative. Amen. So, hindi mo po alam, no, yung mga negative na yon or yung mga worry na yon, sometimes, ma-release mo yung mga maraming strength. Kaya minsan, hindi mo alam, napapagod ka, no, because of those negative, no, na energy na nare-receive mo. So, bakit ba tayo no, mag-release ng mga ganong magpapasok at mag-release ng mga positive, no? Amen. Na hindi naman yun maganda. Dapat, no, yung ating pong i-arkinin o we're going to receive is only the Word of God, no? Amen, sa ating buhay. Kasi yun ang nagbibigay talaga ng lakas, no, sa ating faith, no? Amen. So, sabi po ng lalaki, I told her to stop narrating to me all her laments, no, na tama na yun po yung pagsasalaysay ng kanyang mga
what we call this one, yung mga kanyang mga kabiguan, yung kanyang mga hinaing. No? Amen. Kasi pati siya na apektuhan na rin. So she stopped and started praying. No? So after that, na-receive niya po yung healing at ni-release niyo po yung heaviness sa kanyang buhay, sa kanyang puso, at nagkakaroon po ng yung magaan po ang kanyang loob. So sabi po ng Bible, says that we are to have a joyful spirit. So yun po ang dapat. At dapat, napaka-importante din po na magkaroon tayo ng having a positive spirit sa ating buhay. Hindi po negative. Amen. Kasi sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 13, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Amen. And then in Proverbs chapter 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Amen. Praise God. And then in Proverbs 12 verse 25, anxiety in the heart of a man causes depression, but a good word makes it glad. Amen. And then in Proverbs chapter 12 verse 18, the word of the reckless pierces like swords, but the tongue of the wise brings healing. Amen. Praise the Lord. And then in Proverbs chapter 16 verse 24, kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. So, pag ang pinakikinggan mo lang po yung mga compliments sa mga kapwa mo at ang nire-receive mo lang sa puso mo, umaga pa lang yung mga magagandang words, amen, ayun po ay nagkakaroon ng healthy. Kasi yung importante talaga, ma-heal yung una doon sa which is in the inside talaga No? Pag ma-heal yung wounds doon po sa sa kaloob-looban mo, yung sa mga physical body mo, mag-ano na lang yan, susunod na lang po yan. Amen. Kasi pag magkaroon ka ng stress, hindi ka makatulog, there is an abnormality sa mga external organs mo. Dahil hindi sila makapahinga. Pag ang isip mo, hindi ka makatulog. So nagkaroon ng abnormalidad ang kanilang what we call this one, yung kanilang takbo doon sa loob ng katawan mo. So, pagka kinaumagahan, yung itsura ay napakaragid. Kaya kahit mo hindi mo sasabihin, alam na mayroon kang problema. Amen. So that's why importante na magiging positive po tayo yung outlook po natin sa ating buhay. And then lastly, amen. Yung number 5 pa pala, amen. Lastly, divine providence. So, ito po yung mga patnubay ng Diyos. Sometimes sa ating buhay, amen, may mga pangyayari na we keep on praying pero walang nangyayari. Amen. Sometimes gusto natin na itong mangyari sa buhay natin, or sometimes kunin ng Diyos yung mga sakit dyan, yung mga pa dyan, pero walang nangyayari. Amen. So, kailangan po natin ang patnubay ng Diyos. Sabi nga dito, it is just like in the time of Paul, thorn in the flesh. So he prayed 3 times, pero hindi po siya dininig ng Diyos. Amen. So winilling does not come the way we expect. Expect it when we want it, and how we want it. It no way does it negate the truth that God still loves us. Amen. He has manifested that when He gave His only Son, Jesus, to take our place and die for us at the cross of Calvary. So yun po ang isang basihan kung bakit po tayo mahal na mahal ng Diyos
at wala po, unconditional love po yan ang binigay niya. No? Amen. When He give His life, no, na tayo po sanang ipako, no? Amen. So if not, no, kung hindi man natin na-receive yung healing na yon, nandyan pa yan. If not, we can still trust in the goodness of God to carry us through with His grace. So just as God assured Apostle Paul, so He assured us now. Amen. So, sabi po ng Diyos, no, just like Apostle Paul, no, na kahit po may thorn in the flesh, no, or no po tawag dyan sa Tagalog, parang punit sa laman, no? Amen. So, kahit na hindi po na ginawa po na hindi po yung kahilingan ni Paul, hindi po nirinig, no, ng Diyos, even in our life, kung meron mo tayong hiniling sa Kanya, ang ina-assure niya lang in 2 Corinthians chapter 2, 12 verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi niya po kay Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Amen. So, yun po ang ina-assure ng Diyos, no? Na kahit po na mayroon po tayong hiningi, kahit hindi pa dumating, not yet. So, sabi niya, "In your weakness, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." So, yun din po, no? Sometimes, sa aking buhay, just like for this, no? In this kind of Bible study, sometimes when I travel, no, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sometimes, parang kulang or hindi ko alam kung paano. No? Pero in our weakness, sometimes, pag umupo kami dito, if you believe in God, if you trust Him, sometimes, no, hindi mo lang alam na marami din ka palang, mabigay ng mga Word of God, Diyos na lang rin yun ang nagbibigay ng wisdom, no? So, pasalamat po tayo sa Diyos, no? Sa lahat po ng mga binigay niya po sa atin na mga Word, no, of God, na at least mayroon po tayong wisdom sa gabing ito. So, kaya po hindi po natin magawa, no, mga possible answer kung bakit hindi po natin makamit yung healing na yon. Baka karoon po tayo ng unforgiveness, unconfessed, no, na sin or something, no, mayroon pang mayroon pang hindrances, no, sa ating pong mga puso, sa ating pong buhay. So, maraming salamat po, no. Yun po, no, that is our Bible study for tonight. So, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga nag-share po na sa ating Bible studies at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa ating pong mga viewers. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, nagpapasalamat po tayo sa aking may bahay, Sister Yan G. Franco, Sister in my classmate, Sister Mary Grace Birano, kay Ma'am, and then Sister Nenpa Bantolo. If I'm correct, I was in the camps in the Lily's View Cafe. And then we have Brother Kim, no, David Kim. First time nanood to. Hindi ko kilala to kung sino to, si David Kim Franco. And then our very own, no, Sister Monek Daniela Cuesta. Amen. And then sino pa ba? Sister Abigail Cuesta. Amen. And then Sister Ninya Alexa Joan Villadolid, no? And then Sister Gina Cabalbal Nalangay, amen. Sister Brenda Limbaga, amen. Christian Faith Limbaga Villadolid, no? Amen. And then si Brother Nino Villadolid, Sister Lalyn Palomar, amen. Then we have Regina Jurada, no? Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, no?
And then we have Leslie, sino po to? No, si Lizel, no, Dillera. Yun po ang pagkilala ko, hindi ko po mabasa. Classmate ko po to, no. And then si Annalisa, no, Dillera. Hi po sa inyo, sa mga Dillera family diyan sa Pikawayan, no. Especially to Manong Brod, and then we have also, no, Kagawad Ruli Dillera, and then Roy Dillera, and also to their family, no. So magandang gabi po sa kanilang lahat. Then marami pa pong iba, no. Sister Jeanette, no, Kadungo. Amen. So marami pong salamat po sa lahat. And then before we end, no, pray po tayo. Salamat po tayo sa Diyos, no. Amen. Sa gabi ito. Bago po tayo mag-cut off, no. Lord God, the Father Almighty in heaven, nagpapasalamat po kami sa iyong kagandahang loob. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga blessings, sa iyong mga pabor, sa iyong mga salita, no? Amen. At salamat po sa lahat-lahat ng mga blessing, and then sa divine protection niyo po. At salamat din po sa lahat ng mga viewers, at salamat po sa mga nagsi-share ng aming programa. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga men's, LM, sa lahat po ng mga youth, at sa lahat po ng mga kaibigan po namin, at sa lahat po ng mga na view po, no, araw-araw ng aming mga programa about your Word of God, no, about this Bible study. And Lord, ikaw lang po ang gino-glorify namin sa aming buhay, and we give you thanks and honor na bago po kami magtapos ng programa ito. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And then, Sister sino po to? Armada family, no? Amen. Cuesta family, Miranda family, Bantolo family, and then Cabalbal family, Palomero family, amen. Then sila ni Inday, no, De Villeres family, Floro family, Sister Lydia, no, amen. And then marami pa pong iba, no, maraming Rivera family, no, amen. So maraming salamat po sa inyong lahat, no, and God bless everyone.